Yun, alright. So yun nga, mga kababayan, no? Magandang araw po sa inyo lahat. My name's The Vice. At ito nga, pag-uusapan nga natin about nga dito sa mga issue nga dito sa Manila. Pag-usapan natin to. Siyempre, pagdating mo dito sa Manila, marami yung nagpaplano at gustong masungkit. At gustong makabalik. At gustong maging, di ba? Kumbaga gustong magstay sa posisyon. Nakapit tukuna na ayaw nang bumitaw. Napasarap na eh. Anyway, ito panoorin muna natin yung yung video, no, sa mga nangyari na sa Maynila. Ito. Wait lang ha. Ito. Yan. Ito, yan. Ito yung kay Mayora. Grabe, no? Dami sumisigaw. Wala. Siya lang yung sumisigaw na wala nang babalik. Wala na daw babalik! Wala nang babalik. Pag nag-park ka, 50. Pag umalis ka, pagbalik mo, another 50. 100 na. Grabe, no? Hindi, grabe yung talaga mga nangyayari sa Maynila. No? Maas yung parking. Alam mo yun, tinalo pa yung mall. Di ba yung mall, 50 pesos din? Pero nakabubong, hindi mababasa yung motor mo. Ito, nasa kalsada na yung motor mo, pag nawala pa, wala silang pananagutan. Pag nasira, wala din. Diba? Ito yung bagay na hindi natin maarok dito sa lungsod ng Maynila eh. Tuloy muna natin to. Wala na babalik! Wala na babalik! Wala na babalik! Wala na babalik! Grabe, no? Alam niyo, yung dating hinakot nila lahat sa City Hall. Hinakot lahat. Magpapalit si Mayora, lahat kayo sumama. Ganun yung dating, di ba? Malamang yung mga taga-City Hall, dyan, karamihan dyan. Tapos, iba dyan yung nagbawalis. Kaya huwag kayo magtaka, mamaya, yung nagwawalis sa harapan ng bahay niyo, wala. Tuloy na. Uy, may napansin ako doon. Teka lang ha, wait lang ha. Ayun parang kilala ko yun ha. Ay, kagawad, bakit ginsan ka? Pati mga barangay nandito. Kagawad, nandiyan ka ha. Kitang-kita kita, ayun naka-blue si kagawad Nangyay, pati barangay Obligado sa ganyan. Grabe yan. Sipin nyo, pati barangay official kailangan umatin dyan. Grabe po yan. Ito naman yung sinabi ni mahasamid ako. Ito sinabi ni Mayora. Ayan, tapanarin na natin. Huwag kayong bumalik! Huwag ka nang bumalik! Sabi ni Mayora.
Para kanino ba yan? Sa kanya? Grabe yan, no? Ulit natin. Huwag kayong bumalik! Grabe, no? Kasi po, mayor nyo, ganun. Parang ano na siya, no? Yung palikera. Nawala na yung pagiging poised. Yung pagiging ano niya, yung tag na ito. Pagiging ano niya, di ba? Edukada. Naturingan doktor yan, ha? Doktor. Nagsisigaw ng ganyan. Huwag ka nang babalik, huwag ka nang bumalik. Alam niyo mga kababayan, takot at takot sila kay Isko Moreno. Alam niyo bakit? Alam naman ho natin mga kababayan, na si Isko Moreno, talagang napakalakas sa Maynila. Kasi magkaiba po yung may ginawa sa walang ginawa. Yun yung bagay na hindi nila naiintindihan ng iba. Magkaiba po yun. Yung may ginawa, tsaka sa walang ginawa. At may pinaplano pa lang gawin. Napansin nyo? Karamihan na tumatakbo ngayon, nangangako na naman. Nangangako. Putang inang pangako yan. Lahat na lang nangangako. Lahat po sila nangangako na lang. Lahat sila gustong makaupo, gusto nilang manalo, gusto nilang makapwesto. Lahat. Ewan ko nangyari. Meron tumatakbo, magpapares. Meron naman tumatakbo, hindi natin kilala. Bigla na sumusulpot. Diba? Ang dami nakikita ko sa balita eh. Grabe ba yung mga nangyayari na ano? No? Tapos, yung iba naman, pabalik-balik na lang. Mawawala sa posisyon na ganito, lilipat ng Congress. Ano, balik tayo dito sa issue. Ito nga, diba, yung pagbabalik ni Yorme. Alam mo kasi mga kababayan, hindi babalik ang isang Isko Moreno. Hindi babalik ko ang isang Isko, ang Yorme. Kung meron magandang ginawa at hindi hahanapin ng tao si Yorme Isko, diba? Kung hindi nakikita sa isang leader yung mga ginawa niya o hinigitan pa sana, yun malamang hindi na siya hahanapin ng tao. Kaso, wala. Ang nangyari, napansin ko, ako, taga Maynila ako, napansin ko, kaliwat kanan yung parking. Meron sa kanan, meron sa kaliwa. May video tayo, tignan niyo sa Santa Ana. Putragis, tabi pa ng ospital. Tabi ng eskwelahan. Tabi ng simbahan. Diba? Ano magandang nangyari sa Maynila sa loob ng 3 taon? Yun ang tanong eh. Wala naman na bago eh. Meron. Alin? Yung parking dumami. Hindi naman. Pero dumami po talaga. Yung dating malawak na kalsada na napapansin ho natin, mga kababayan, na maluwag ho dati. Ngayon sumikip na naman. Bawal sa bangketa. Diba? Ang vendors. Pero motor pwede. Basta may 50. Diba? Yun yung bagay na hindi natin maintindihan. Para saan pa yung batas ko? Yung batas na pinapatupad nila, sila rin yung sumisira. Ito naman sinabi ni Mayora, no? Diba? Ito panoorin natin sinabi ni Mayora. Ako po ang incumbent mayor, marami pa ho kaming gawa ni Vice Mayor Jules. So, dapat naman po talaga ipagpatuloy namin yung aming ginagawa. Lahat ng mga serbisyo, programa, proyekto. Wala namang umaangkin eh. Alam mo, may incumbent. Diba?
diretso talaga yung nadarama po na hindi lang iilang kundi lahat ng mga Manilenyo. Definitely po yung social amelioration program po natin na ibinibigay po natin sa lahat po halos. Sa atin po mga senior citizens, sa atin po mga mag-aaral, mga estudyante po ng dalawa nating pamantasan, sa atin po may gulay, no? Ito sinasabi niya na, ano, na, alam niyo yun, yung sa mga mag-aaral, mag-aaral, tsaka yung, ano, yung mga senior citizen, na alam niyo yun, yung galit na galit sila. Kasi nga, late. Late yung allowance, eh. Ako, ang dami ko nakakausap na senior. Late po talaga yung allowance. Doon sila nagagalit. Hindi, promise. Doon sila nagagalit, lalo na yung mga estudyante. Kasi siyempre, mga estudyante, di ba? Ang daming gastusin yan. Tapos yung mga senior, kailangan din ng pera kasi kailangan nilang pambili ng ano, di ba, ng mga gamit, ng ano, pang maintenance. Tapos late. Doon ko magtataka, pero naman ng taong bayan niya. Bakit na, ano, di ba? Parang naiipit. Imbis sa maaga. Eh, sa ibang syudad naman, hindi naman ganun. Tuloy natin to. Po mga solo parents, sa atin po mga persons with disability. At saka syempre po, pangkalahatan, yung trabaho po para sa bawat isang Manilenyo po. Yun talaga ang aming itinutulak. Trabaho para sa bawat Manilenyo. Dami kong kilalang tambay. Walang trabaho, walang makuhanan. Tapos, ano nangyayari? Sa ibang syudad, naghahanap ng trabaho. Yoko na. Nagbubula na lang tayo dito. Okay na yun. Ayoko na makinig. Hindi, magtataka ako kayo eh. Sinasabi niya, ganito para sa senior, sa ganito, sa ganyan, sa mga estudyante, trabaho para sa mga Manilenyo. Matatandaan niyo, di ba, si Yorme nga nag-open ng trabaho eh. Nabigyan ng pagkakataon yung mga senior, yung may mga edad na gusto magtrabaho para nga naman hindi nakatenga lang sa bahay. Di ba, hindi naghihintay lang ng kung ano yung darating sa kanila, kung meron ba o wala. At least, na-exercise ba yung katawan nila? At meron silang pinagdilibangan. Natatandaan niyo yun? At bukod nga dyan, di ba, yung libreng pasini sa mga senior. Batas ginagawa ng magagandang park, pasyalan. Yun yung bagay na ano na ginawa ni Yorme. Kay Mayora, hindi ko alam kung anong ginawa. Buti dito sa background ko, maluwag, walang parking. Anyway, ito, panoorin mo natin yung ano, sagot ni Yorme. Sabi ni Mayor Honey Lacuna, wala na raw pong magbabalik sa Manila. What can you say about that? Peace be with you. Any comment and any message to any message to Mayor Honey po, Lacuna? Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, but are you in good terms with her? Oh yes, okay naman. Alam mo, siyempre naman, kami sa grupo namin, ipepresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly sa Tondo, now with all, again, if I may repeat it, we're really proud of Ernix. Ernix used to be my counselor, then yung father niya nakasama ko, then siya nung binigyan namin ng pagkakataon na ikaw naman ang mag-congress para naman mabago naman yung image ng Tondo na mayroong mga magagaling na congressman na nire-represent ang Tondo. And it did happen. Salamat sa mga kababayan namin sa Tondo na bigyan ng chance si Ernix Dionisio despite na sa murang edad. Siyang pinakabata naming naging congressman. And now, through the years, for the past 3 years, especially itong mga nagdaang taon, napakabilis kumilos ni Ernix. So now, I'm happy to partner with Congressman Ernix para naman sa mga kababayan namin sa
Sir, confident kayo na you will be back? I'll see you soon. Basta I'll see you soon. I want this moment dedicated, Chichi and I showing up here to show our full support for Ernix Junicio as re-electionist for Congress in District 1. Sir, sorry just a question kasi medyo curious yung mix-up sa Action Democratico. Yung Mocauson, and then on the other side... Nagsumpa na si Councilor Mocauson sa Action Democratic. Pero sir, medyo interesting yung makeup. Dating magkakaaway si Senator Trillanes. Alam mo, pagod na ang tao sa mga away-away. Nakita nyo naman na even na Senator Trillanes, nagsama-sama namin yung mga... Yun lang hindi ako doon sa akin, no? Kay Trillanes. Ewan ko, ayoko sa taong yun. Diba? Pero, alam naman mo natin na, diba? Na napakagaling mo talaga na mayor nito ni Isko Moreno. At bukod nga dyan, syempre, hindi mananalo ang isang Ernix Junicio. Diba? Kung hindi rin yung, ano to, kumbaga walang dating. Diba? At hindi nga, sa ika nga ni Yorme, napakabilis kumilos. Siya yung pinakabata na naging congressman na kasama nila. Diba? Antindi. Antindi na ito. Diba itong mama na yan? Eh, no? Eh, no? Ito lang natin tsura ni Kong Ernix. Diba? Yan, no? Alam nyo, bata pa naman to si Kong Ernix. Pero malayo pa yung mararating nito. Nung mamang to. Kasi laking tundo rin ho ito eh. At bukod nga dito, ang dami ko nakikita na proyektong ginagawa nito sa Tondo, di ba? Sa pagtulong sa mga senior, pagbibigay ng ng hanap buhay. Yung totoong hanap buhay ha, hindi yung binigay lang tapos wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganoon. Ha? Iba yung dating nito ni Ernix Junicio. Alam ko medyo bata-bata pa to si Siyempre, kung papipiliin man tayo, siyempre, doon tayo sa bata-bata, 'di ba? Mas mabilis kumilos. Malamang pag matanda yung pipiliin mo, malamang tulog pa yun. Binabagyo na. Tulog pa. Diba? Yung lola mo. Tapos mag-a-announce late. Late na. Late sasagot, nagkandaw, kumbaga nakauwi na yung mga bata. Ang hali na nag-announce. Pero anyway, ito nga, balik tayo dito kay Ernix Junicio, di ba? Isa sa pinakamagaling na congressman dito sa Maynila. Kasi nakikita ko yung mga booth niya yung mga binigay niyang booth sa mga yung mga gusto magsimula, magtinda, maghanap buhay. Ang ganda ng naging proyekto na itong mamang to. At bukod nga dyan, marami pa siya mga, di ba, mga proyekto sa mga diba? Sa mga kabataan. Tapos yung, kumbaga, yung dating congressman na pinalitan niya, di ba, na walang kabuhay-buhay. Diba? Mas maganda yung mga ginagawa nito. Diba? Sabi nga nung may nakita ako eh. Na daw sila, dikit na daw sila sa laban. Sabi ko, nag-comment ako. Minsan kasi di ko mapigilan mag-comment eh. Sabi ko, sabi ko, boss, huwag kang hibang. May mga kamag-anak din ako dyan sa Tondo, sabi ko. May mga kamag-anak din ako dyan sa Tondo at marami akong tropang dyan, rider. Diba? Marami rin akong kumpare dyan sa Tondo. Diba? Alam nila kung sino yung susuportahan nila. Pag tinatanong ko sila, alam nila. Diba? Ernix Junicio pa rin, tsaka Yorme. Yun, diba? So, yun lang naman, diba? So, congrats pa rin. Siyempre, Yorme pa rin tayo. Kahit anong mangyari. Diba?
isko pa rin tayo. Hindi na yun, dahil talagang buo po ang suporta ko. Kay Yorme. Ito, panoorin mo na ito. Pakita ko lang sa inyo. Yung mga bagay na nagawa ni Yorme. Ha? Real talk lang to, ha? Diba? Napapansin nyo, diba? Ang daming dinonate ni Mayor Isko Moreno doon sa mga charity. Hindi lang doon sa mga ng Bulkan, dinonate 100 million to charity. Ayan, may dinonate din na over 8 million nga tayo. Ayan, 2 million. Tapos meron pa 5 million. Di ba? Tapos sasabihin nila boy benta. Makabuhakan ng hibang no? Grabe sila Hindi daw dapat binenta yung property ng Maynila. Kasi may video ako na panood. Sabi niya, hindi ba dapat binenta yung property ng Maynila? Kasi property ng Maynila yun. Wala na nga akong silbi. Taka na ibenta ho yun, panahon pa ni Erap. Diba? Vice Mayor pa ng Cisco. So, sino magdidesisyon? Siyempre, si Erap. Diba? Yun yung bagay na yun. Kasi hindi mo naiintindihan ng iba. At siyempre, kung ikaw ba naman, meron kang, diba, property na ganito at hindi mo po nakikinabangan at matagal na nakatenggak, ano gagawin mo? Ibuburo mo. Ha? Siyempre, kailangan mong pakinabangan ng taong bayan. Diba? Yun yung kailangan mangyari, pakinabangan ng taong bayan para magamit. Diba? Kasi merong isang negosyante na tatakbo sa Maynila, ang sabi niya, hindi mo dapat binenta. Marunong ka pa. Kung ano-ano nga pinamimigay mo. Diba? Ngayon ka pa lang namimigay, ngayon ka pa lang tumutulong. Diba? Tapos, sabihin mo, ganon. Negosyante yan, ha? Oh. Ito pa, dagdag nyo. Wala hong negosyante. Diba? Tanong na sa kanya. Sa kanya ko narinig yun. Walang negosyanteng naglabas ng pera na hindi bumalik sa kanya ng doble, triple, 4 na doble o higit pa. Kaya nga may kasabihan eh. Diba? May kasabihan. The more na mas maraming binibigay, babawiin din yan. Kaya ibang binibigyan, nakakatawa na lang eh, makapagtanggol eh, diba? Nakakagulat po sila. Ako, nagulat po talaga ako eh, kung tutusin eh. Nakakagulat po. Sobra, mga kababayan. Alam mo yun? Ang daming nagawa ni Yorme, no? From, diba, sa Manindasu, mga pabahay sa Baseco, pabahay sa kung saan, diba? Ang dami niya nagawa eh. Yung mga condominium, di ba? Napaganda niya yung Maynila. Ibang ho yung may kalidad na may ginawa na sa meron palang pinaplano. Di ba? Tapos magyayabang sa'yo na ano, di ba? Diyos mio Santissima. Alam nyo, di ba? Yung ibang kababayan natin dito sa Maynila, nakakalimutan na kagad yung mga tinulong sa kanila nung pandemic, di ba? Yung mga tablet, di ba? Yung mga ayuda na hindi kayo pinabayaan na gutom. Di ba? Ang daming ginawa ni Isko. Ito lang katapat nyo. Bumaliktad na kayo. Ang babaw nyo. Sobrang babaw. Nakakatawa po talaga yung ibang kababayan natin. Nabigyan na kayo ng spam.
Biruin niyo yun. Spam lang, nabigyan kayo. Nag-iba na agad ihit ng hangin. Diba? Wala pa pong pinapakita maganda, nangangako pa lang, oh. Diba? Nangangako pa lang sila. Saka na ho namin maniwala pag nandyan na. Diba? O, tignan natin, no? Pagtapos ho ng eleksyon, alam naman mo natin sino leading pagdating mo sa survey, diba? Alam mo natin sino po talaga ipapalarin. Pagtapos ho ng eleksyon na to, ng 2025, tignan ko kung makita ko yan. Hanapin ko sa inyo yan, ha? Ge. Pag yan, walang ginagawa. Yung mga pinangako yan, hindi nangyari. Anyway, yun lang naman yung mga kababayan. No? Maraming salamat po sa ating lahat. Sa ating mga bagong followers from Facebook. Tsaka mga follower natin sa YouTube, siyempre. Parang ang dami. Ang dami naman. 100 plus. Tsaka sa TikTok, syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan na nagpa-follow, no, sa ating mga social media platform, no? At ingat kayong lahat. Tomorrow is Sunday at wag mo natin kalimutan magpasalamat sa buong may kapal at sana, di ba, magising yung mga hibang. Alright, so yun lang naman. Ingat po kayong lahat. Alright.